Hi mga igiters! Welcome to another episode of Web Story! So anong gagawin? Ano? Let's start it! Over naman sa start. So for today's episode, we're going to explain about the Web 3.0. So before that, meron akong mga dalagitang kasama ngayon at ayan. So I'm here with Althea, Erica, Sam, Kyra. Ayan, alright. So kung sa Web 1.0, ang ginagawa lang natin is nagbabasa. Sa Web 2.0 naman, meron na tayong read and write. So interactive na siya. Like Facebook, TikTok, etc. saan yan? Web 2.0. So, sa Web 3.0, ano ginagawa natin? Meron na tayong read, write, and run. So, that's Web 3.0. 6.5 hours later. So, ngayon, dahil, para lang siyang pag sinabi nating Web 3.0, dahil nga read, write, and run, parang ibig sabihin nun, tayo yung nagra-run ng website. Parang tayo yung nagko-control. Tayo yung nagko-control ng website. Kumbaga, di ba dati sa TikTok, ganun, sa Facebook, yung isang company lang yung may hawak ng data natin. Di ba, kunwari sa Facebook lang, ganun. Pero pagdating sa Web 3.0, tayo mismo yung owner. Tayo mismo yung may hawak ng data natin. So, hindi lang iisa. And tayo mismo, mas, transparent, ganon. So, that's Web 3.0. Tsaka, alam niyo ba guys, Web 3.0, yung Web 3.0, parang next level ng internet na to. So, yung mga users, which is tayo na yung may hawak nito, ganun. Tsaka, tapos naisip ko, dati meme lang siya. Tapos, tas ngayon, may bayad tsaka may interest na din. Tas ang kulang kasi yung key features ng Web 3.0 gaya ng security at transparency, parang binabago na niya kung paano tayo nag-connect at nag-handle ng pera. Diba? Parang talagang nakakatulong talaga siya sa atin. Yung Kasi parang nagiging digital money din, investment, ganun. So, ayun na nga. So, dito sa Web 3.0, may mga decentralization na tayong ginagamit. May mga decentralization na tayong parang, yun nga, parang sabi ko kanina na like, kontrolado. Tayo yung may control na dun sa web. Parang hindi lang isang company, kundi tayo mismo yung may control. Tayo mismo yung owner. Tayo mismo yung gumagawa. Ganon. Ikaw, Ha? Ayun na nga yung sa Web 3.0, sa napanood ko, meron na siyang decentralization, tapos yung blockchain, tapos yun yung semantic web na siya, may AI na, gano'n. Ayun na nga, may AI. So, yung AI, malaki tulong siya sa pag-aaral natin ngayon kasi may impact siya sa pag-aaral natin kasi mas naging accessible yung paghahanap natin ng information. Ayun, syempre pag impact, meron positive and negative. So, parang kumbaga example na lang natin is yung Dogecoin. Para siyang Bitcoin pero Dogecoin siya. Alam niyo yung meme na aso? ano aso? Basta aso siya na Yung Shiba Inu kayo? Oo, yung Pero in fairness, naging legit cryptocurrency. Tsaka nagsimula as fun. Pero dahil sa internet hype, boom. Parang sinabuhay talaga nila yung maganda siya kasi kung isipin mo, nagsimula lang siya as meme, tapos naging literal na coin na siya na parang Bitcoin na ganon.
Parang imaginein mo, parang kumbaga 2013 merong meme lang, tas ngayon 2025 naging ano na siya, cryptocurrency, di ba? Oo, tapos sumali pa daw si Elon Musk sa hype. Tapos sabi pa niya, favorite niya daw yung Dogecoin. Tapos parang nag-i-endorse lang ng medyas. Kaya ayun na. Hindi bumili. Oo, Parang favorite ko na rin siya. Oh, Dogecoin. So parang ginagamit natin siya pang investment. Parang ano siya, parang siya gamitin pang trade, gano'n, ganyan, pambili ng ganito, Bitcoin, ganyan. Bitcoin. Oo, parang Bitcoin din siya. Pero syempre, kumbaga sa Bitcoin, mas kilala natin as cryptocurrency, Bitcoin agad naisip natin. Yung Dogecoin, hindi naman natin kilala, di ba? So ayun, yun yung isang negative impact niya. Kasi yung Dogecoin, mas konti yung mas konti yung Halaga. Yeah, mas konti yung halaga niya kasi ano ba? Compare saan sa Bitcoin? Oo, sa Bitcoin. Oo, kasi kilala yung Bitcoin eh. Ayun. Oo. Magiging mataas din yan kasi di ba sa Bitcoin may time na mababa rin yung presyohan niya tapos may time na mataas din. So parang siguro ganun din sa Oo, yun din yung isang negative impact nila is kapag ka yung mga ganyan na cryptocurrency, hindi natin alam kung kailan babagsak yung value niya. Tapos may-ari ng Tesla. So ngayon, siya rin may-ari nung ex binili niya yun oo. So ngayon, yung ex. halata naman eh. So ngayon, yung Dogecoin daw, dahil si Elon Musk yung may-ari ng Tesla, tapos parang nakikipartnership din siya sa Dogecoin. Ang nangyari daw, pwede mong gawin pambili ng Tesla yung Dogecoin. So, oo, totoo. Pwede mo siyang gawin pambili ng Tesla gamit yung Dogecoin. Ayun, so ganun siya. Pwede siya, yung Dogecoin na pwede yung other cryptocurrency, hindi pwede. Diba? Ayun lang yung inalaw niya. Kasi yun yung favorite niya. Web 3.0 kasi mas, mas secured. Kasi tayo may hawak ng natin data natin, di ba? Hindi ibang tao, tayo yung nagko-control. Oo, tas ayun na nga, kagaya dun sa Tesla, pwede natin siya magamit para kumita. Kumita ng pera, di ba? Ganun. Tsaka kasi kapag iba yung may hawak ng natin, talagang parang grabe yung Parang transmission. Oo, ganun. Parang kapag ikaw kasi, alam mo sa sarili mo na kontrolado, parang kumbaga safe. Pero kapag iba kasi parang delikado to Ganon. Nakalimutan ko yung words nasa dulo. Mas secured. Mamaya ibenta sa... Save ka sa akin sa. Oo, ganun. Pass ka sa akin sa. Ganon sa Web 3.0. Hindi siya gamitin kagaya ng mga content creators din para makipag-trade and then kumita ng pera. So, Tsaka mas fair siya kasi hindi lang giant companies yung kumikita, pati mga users. Sa Web 3.0, 3.0, mas secure talaga. Tsaka doon makikita mo yung transparency talaga sa Web 3.0. dapat ganun lahat. Di kagaya ng natin, gobyerno natin. Oo. Sabi namin. Hindi. Alam kung mananalo or Oo, ganun siya. Oo. Hindi lang basta-basta yun. Parang talagang pumasok ka sa gera kapag pumasok ka sa ganyan. Dami natin siya. Ayan, ang dami na nating chika, guys. Pero kayo ba? Tatry nyo ba yan? Kung kaya tatanungin. Ako, personally, pag matanda na ako. Okay. Ay, kayo. Siguro ako kung... Kasi di ba kailangan maglapag ng pera para ka? Investment. Kung mag-invest. Siguro kapag kaya ko ng maglapag ng pera, kapag may trabaho na ako, subukan ko syempre para makaangat-angat tayo sa buhay. Tama. Ako siguro
Oo, gagamit ako ng ganun kasi risk taker ako eh. Mali mo naman, di ba? You'll never know until you try. Oo, syempre. Ako naman depende pa rin. Kasi hindi naman ako ganun ka, bilis magtaya ng pera. Tsaka sobrang kasi ako, yung parang iniingatan ko bawat sentimo. Kaya, depende pa din sa akin yun. Pero, parang nakaka-enjoy naman yun. Ako, kagaya kay Althea. Soon na, pag may pera. Para di ko tawag dito, di ko pagsisihan. Lahat naman may positive and negative. Depende sa paggamit ng tao. Kasi kapag sobra na, doon na siya nakakasama. Pero naman kung gagamitin natin ng maayos, makakatulong siya sa atin. Parang 50-50. Oo, 50-50 kasi may positive and negative impact naman lahat ng bagay. Kumbaga, it just depends on how we use it. Okay, so gamitin natin siya responsibly. And so, ayan na nga, ang dami nating chika, no? Binabagyo na tayo lahat-lahat. So, ayan na, magpapaalam na ang mga igiters. Ayan. Solid. Ayan, so dito na nagtatapos ang ating web story. Tito kasi. Ayan, cheers. Bye! Kung tayo talaga